si Preacher Nimrod Justo. John. Maraming salamat po at good evening po sa bawat isa. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Tatay po. Ang hirap mag-umpisa kung paano umpisahan. Pero salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ulit tayo ng privilege na makapag-bigay ng devotion ngayong gabi. At yung ginagawa namin na training kay Pastor Resty, every week, natigil na nga lang kasi medyo masyado tayong busy ngayon. Pero yung training, ayan, so ito yung aming pinakang practice. Ayan, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nabigyan kami ng pagkakataon na ganito, makapagsalita sa harapan at magamit yung aming mga natutunan doon sa aming napag-aralan sa panguna ng ating mahal na pastor. At hindi ko na po papatagalin pa, tayo pong lahat ay magsitayo at buksan po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Siguro sa inyo ang iba ay alam niyo na po itong verse na ito. Basahin na rin po natin yung verse 6 to 7. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 7. Diyan na po kayo? Okay. At sabay-sabay na basahin. Ready? Begin. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. And the title of this message is the triumphant life of a Christian. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa gabing ito, Panginoon, sa pagkakataon na tinawag mo kami dito upang makapanambahan at makapakinig ng iyong salita, makapag-aral ng iyong salita ngayong gabi. Salamat din po sa privilege na kami makakapanalangin. Dalangin ko, Panginoon, na ang banal na Espiritu mo siyang manguna sa kalagitnaan ito, Panginoon, at ikaw siyang magbigay sa amin ang katalinuhan, maintindihan namin ito, Panginoon, namin po mapag-aaralan at turuan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. I-review mo rin po kami kung meron mo po mga pagkakamali sa aming puso, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, iyong salita ngayong gabi. Salamat po sa kabutihan mo at salamat sa iyong presensya sa araw-araw sa natapos sa maghapon, Panginoon. Thank you sa protection and provision na binigay mo sa bawat isa. Tunay na napakabuti mo sa amin. Ito lamang namin pinapapulit sa pangalan ng Jesus. Amen. So, please be seated. So, ang title ko niyan is The Triumphant Life of a Christian. So, parang kung mapapansin natin dito sa verse na ito, sinulat ni Apostle Paul, na para siyang masyado siyang confident. Makikita natin na talagang handang-handa na si Apostle Paul na sa kanyang kamatayan kasi malapit na siya dito mamatay. Malapit na siyang patayin. So, makikita natin na handang-handa na siyang humarap sa ating Panginoon. So ngayong gabi, meron po akong hinandang 3 bagay na nakita ko dito sa kanyang buhay kung bakit siya handang humarap sa ating Panginoon, kung bakit handa siya sa kanyang kamatayan. Sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So number 1, unang-una, triumph in war. Triumph in war. Ito ba ang war ba ito ay ito ba yung nakikipagyera ba si Apostle Paul? Kung titignan natin yung meaning ng war, ito ay conflict ng isang bansa, kumbaga parang isang pagtatalo, hindi pagkakasundo. Ano po? Ano ba? Kagaya dito sa Israel at sa Iran. Meron silang conflict, hindi pagkakasundo. So, meron silang war. So ngayon, bilang isang Kristiyano, iba naman yung kalaban natin. Okay, hindi naman ito yung tao ang kalaban natin or hindi naman tumutukoy na bansa yung kalaban natin. Pero meron tayong kalaban bilang sa ating sarili, meron tayong sariling kalaban. At ano yun? Sin. Okay? So sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight. So sin yung kalaban natin bilang isang Kristiyano. Meron akong nakitang 3 pinagmumulan ng kasalanan. Una, yung flesh. So, the flesh. Kung titignan natin, yung Galatians 5:16-17, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh.
And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. So ano po yung mapapansin natin dun sa verse na yun? Kung ano yung pinapakain natin, yung finifeed natin, yun ang nagko-control sa ating buhay. Ano po? So ngayon, ano ba yung mga kasalanan, yung mga tawag, yung bang laman, yung tawag ng laman, yung kasalanan ng laman? Ito lang ba yung sabihin natin yung sa opposite sex? Ito lang ba yung pagnanasa natin sa ibang kasarian? Kung titignan natin, yung sinasabi dito, the flesh, yung bang, kumbaga, tinatamad tayo sa mga, paano ko ba i-explain? Merong mga bagay na humahadlang para sambahin natin ng Panginoon. Di ba? Halimbawa, itong ano, yung, halimbawa, itong pag-church, pag-attend ng prayer meeting, kung minsan, hindi na natin siya binibigyan ng importansya, hindi na natin siya binibigyan ng halaga. Bakit? Kasi, tinatamad tayo, di ba? Kung meron man tayong trabaho, siguro masasabi kong okay lang. Pero kung sinasadya natin, ibig sabihin, yung flesh natin, mas nangingibabaw. Okay? Halimbawa, ano ba, magandang example. Halimbawa, nadadalas yung ano natin, pagsisinungaling, yung mga ganun ba? Yung mga maliliit na kasalanan. Kasi meron sinasabing major sin, tsaka minor sin. Pero pare-pares lang yung kasalanan, di po ba? So, kung minsan, sa ating mga Kristiyano, nagtatagumpay yung mga major sin, mga minor sin, di ba? Pagsinungaling tayo, nakakapag-isip tayo ng masama, ano pa ba? Ito, hindi pagbabasa ng Bible. Yan, hindi ba kasalanan din sa Panginoon yan? Bakit? Minsan tinatamad tayo eh, minsan pagod tayo, nakakapagod. So, mas uunahin ko na lang matulog kasi, or magpahinga. Kasi nga, wala nang pagod yung katawan natin. So, mas nagtatagumpay yung laman kaysa dun sa espiritu. So, yun yung sinasabi ng Galatians 5:16 na kung sino yung pinapakain natin is yun yung magko-control sa ating buhay. Amen. Di ba? Pangalawa, so kung yung una, flesh, pangalawa, yung world. Sabi niya dito, una, bakit world? Ang daming ino-offer sa atin ng mundong ito. Right. Di ba? So, halimbawa, mga kayamanan, wealth, magandang trabaho, sinasabi mo ba yan? Brother rin kasi wala kang trabaho. Hindi po. Pero kung minsan kasi, nagiging mas pinaprioritize natin yung trabaho natin kaysa sa Panginoon. So, sin, di ba? Ano siya? Is a part of sin. So, dapat mas i-prioritize natin ang Panginoon kaysa sa ating trabaho. Hindi naman masama kung minsan talagang may pasok ka, siguro hindi ko alam. Ako maintindihan ko, pero ang Panginoon, hindi ko alam kung maintindihan niya. Pero kung titignan natin, dapat ang prioritize nating mga Kristiyano is yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Ito, kagaya nito, prayer meeting, dapat ito yung pinaprioritize natin. So, kung wala tayo dito at dahil sa trabaho natin, ewan ko kung anong ng Panginoon. Pero, ang sabi dyan, yung ino-offer ng mundo is nangunguna kaysa sa ating Panginoon. So, it's a kind of sin. So, sabi niya dito sa James 4:4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, kung ang mundong ito ay pinaprioritize natin, may problema yun sa ating Panginoon. Problema yun sa ating Panginoon. Kasi, kalaban ng Panginoon ang mundong ito, yung kanyang ino-offer sa atin. Pangatlo, kanina, the flesh, the world. Yung pangatlo, the devil. Bakit the devil? Dahil ang devil, siya yung accuser natin, mga Kristiyano. At wala siyang kapahingahan sa pag-accuse sa atin. Sabi dyan sa Revelations 12:10, and I heard a loud voice saying in heaven,
now is come salvation and strength in the kingdom of our God and the power of His Christ. For the accuser of our brethren is Right. cast down, which accused them before our God day and night. So ngayon, nagtagumpay sa atin yung kalaban dun sa flesh. Nagtagumpay sa atin yung kalaban sa world. So yun yung nangunguna sa atin. So ngayon, anong gagawin ng devil? See? Kita mo? Diba? Kita mo? Hindi naman talaga ano eh. Ano ka lang, mag-enjoy ka lang sa ginagawa mo, sa ginagawa mong kasalanan. Enjoy mo lang yan. Hindi talaga, hindi okay lang yan. Tuloy mo lang yung kasalanan mo. Di ba? So yun yung ginagawa sa atin ng devil. Lagi tayong ina-accuse. So paano natin ito mapagtatagumpayan? Sabi ng Panginoon, sabi ng James 4:7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Ask the Lord in prayer to have a hatred for that sin. Amen. Yan. Sabi ng 2 Corinthians 10:3-4, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So yung weapon na pang laban dito sa kasalanan ay espiritu, yung kanyang salita, okay, yung ang ating Panginoon na siyang hihila doon sa mga stronghold, doon sa mga humahadlang sa atin para maglingkod sa ating Panginoon, doon sa mga kasalanan na humahadlang sa atin para paglingkuran natin ang Panginoon. So siya lamang. So ask the Lord in prayer to have hatred for that sin. Pangalawa, saturate your mind in the Word of God. Ibabad natin yung ating kaisipan sa salita ng Panginoon. Sabi ng Psalms 119 verse 11, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yung kanyang salita na itinatago natin sa ating puso upang hindi tayo magkasala laban sa kanya. Diba? Yun yung isang paraan para maiwasan natin yung kasalanan, kasi lagi tayong pinapaalalahanan kung tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. Pinapaalalahanan niya tayo dyan. Siyempre yung Holy Spirit, yun yung magko-convict sa atin para hindi gumawa ng kasalanan. John 15:3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you, the word of God. So yun yung panlaban natin sa sin. So bilis lang, no? Triumph in war. Sin, the flesh, the world, and the devil. How to win this war? Ask the Lord in prayer to have a hatred for that sin. Saturate your mind in the Word of God. Second point. Triumph in race. Ano po ba yung race ng nating mga Kristiyano dito? Ano yung ginagawa natin dito sa church para sa ating Panginoon? Ano yung race natin? Ano yung course na tinutukoy niya doon? I have finished my course. Ministry. Yung ginagawa natin sa Panginoon. Pag-sound lead, pag-play ng PowerPoint, pagluluto, pag-aayos sa choir, ano pa ba? Pagsundo, ano ba? Yun yung mga ministry natin. Ang tanong, nagagawa pa po ba natin yun mula sa ating puso? Ginagawa ba natin to para sa Panginoon o para sa tao? Nagagawa pa ba natin siya ng maayos para paglingkuran natin ng Panginoon? Kung mapapansin nyo dun sa sinabi ni Apostle Paul, I have finished my course. Mahirap tumakbo. Kung iisipin nyo, mahirap tumakbo, nakakapagod. Di ba ba? Nakakapagod, nakakauhaw, andyan yung madadapa ka. So ganun din yung buhay ng isang Kristiyano, nating mga Kristiyano. Habang lumalakad tayo dito sa mundo, nag-serve sa ating Panginoon, tumatakbo rin tayo habang naglilingkod sa Kanya. So ganun din, yung paglilingkod natin, yun yung pagtakbo natin. Yung paglilingkod, yung pagsiserve natin sa Panginoon, yun yung pagtakbo natin, yun yung ministry natin. So ngayon, andyan yung time na talagang kung minsan, manghihina tayo.
Kung minsan, madadapa tayo. Kasi ang daming mga nakapaligid sa ating tao. Ang daming ma-offend tayo sa ibang kapatiran. Kung minsan hindi lang yun, kung minsan yung mundong ito, dinidiscourage din tayo ng mundong ito para tumigil sa ating ministry sa Panginoon. Pero, sabi ni Apostle Paul, I have finished my course. So, kamusta po yung ating ministry? Ngayong mag-anniversary tayo ng 9 years, kamusta na po yung ating ministry? Nakakapag-encourage po ba tayo ng mga tao? Nakakapag-encourage po ba tayo ng mga kapatiran? Kamusta yung buhay natin bilang isang Kristiyano? Nagiging blessing pa po ba sa iba spiritually? So, sana huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon kahit na mayroong mga hadlang, mayroong mga obstacles na nakaharang. Diba? Sabi niya, kasi ito, yung ginagawa natin, yung ating labor, ay para sa Panginoon. At dapat atin itong pinagyayaman. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, tutuloy pa po ba tayo sa ating ministry? Sa gitna ng ating tagumpay or failure? Sa gitna ng ating kayamanan or poverty? Sa ating, kung maayos ang ating kalusugan or meron tayong karamdaman? Or sa kamatayan natin at buhay? Tutuloy pa po ba natin yung ating ministry sa Panginoon? Tanong ko po ito sa bawat isa. Halimbawa, may hindi tayo sa trabaho natin ngayon. Meron tayong hindi nagustuhan o meron tayong hindi nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga nakatrabaho. Titigil na lang po ba tayo basta sa ating trabaho? O sige, ayoko na. Tigil na ako dito. Ayoko na sa trabaho ko. Bukas din ako papasok. Titigil po ba tayo? Pero bakit dun sa ministry natin kapag hindi natin, kung minsan hindi naging favorable sa atin or minsan na-offend tayo, ang bilis lang nating tumigil. Ang bilis lang nating bitawan yung ministry natin, ang bilis lang nating mag-stop. Pero bakit sa trabaho natin, minsan minumura na tayo ng mga kasama natin sa trabaho, pero tuloy-tuloy pa rin yung trabaho natin. Samantalang yung trabaho ito, ang Panginoon ang nagbigay nito. Yung ministry, ginagawa natin ito sa Panginoon. Kamusta yung natin, ministry natin sa Panginoon? Magna 9 years na tayo. Tutuloy pa po ba kayo? Tutuloy pa po ba tayo? Kamusta yung pag-awit natin sa choir? Kamusta yung pagsasong leader natin? Kamusta yung ano ba? Ano ba bang mga ministry natin sa church? Hindi ko marinig. Soul winning. Hindi natin ministry. Ministry yun. Ministry yun. Pero ano siya? Mandate. Mandate siya. Ang ibig ko sabihin, yung service natin sa Panginoon dito sa church. Paghuhugas ng plato. Paghuhugas ng plato. Ginagawa pa po ba natin yan? Diba? May mga ministry tayo dito na pagka na-offend tayo, ang dali lang nating bitawan. Pero bakit pagka yung trabaho natin sa labas, hindi natin kaagad mabitawan kahit na meron tayong nakasamaan ng loob? Sana po, ituloy pa rin natin yung ministry natin kahit na meron tayong nakasamaan or sumama yung loob natin or meron, kung minsan hindi talaga magiging favorable sa atin yung every time hindi ito magiging favorable sa atin yung nangyayari dito sa church. Kung minsan hindi yan mapapansin, yung ginagawa mo hindi yan mapapansin, pero kung ginagawa natin yan para sa Panginoon, for sure ang Panginoon ang papansin yan, diba? At siya yung magbabalik sa iyo. Hindi man yan makita ng ibang tao, pero kung ginagawa mo yan mula sa puso mo at para sa Panginoon, sigurado ang Panginoon ang bahalang magbalik sa iyo. Hindi man dito sa mundo,
pagdating natin sa langit, for sure, siyang magbibigay sa'yo ng reward. Di ba? So, kaya nga, pupunta tayo dun sa second point, sabi, kung kanina yung our labor, ngayon naman, our reward. May reward tayo sa Panginoon. Kung gagawin natin yan mula sa puso natin, yung ating mga ministries dito sa church, kung gagawin natin yan para sa Panginoon, mula sa puso natin, may reward yan. Di po ba? At merong iba't ibang klase ng reward. Pero eto, hindi lang to para dito sa ministry natin. Okay? Ito yung mga reward na para sa isang Kristiyano, yung ginagawa niya sa para sa ating Panginoon. Andiyan yung crown of righteousness sa 2 Timothy 4:8, crown of life, Revelation 2:10, incorruptible crown, 1 Corinthians 9:25, crown of rejoicing, ito yung sa soul winning, 1 Thessalonians 2:19, crown of glory, ito sa mga leaders to, sa ating pastor at sa mga nag-lead. 1 Peter 5:4. So yan yung mga reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. So ngayon, alam ko na may isa kong verse na binanggit dati, na kung gagawin natin yung ministry natin para sa Panginoon at mula sa puso natin, dadaan lahat yan sa apoy, sa fire, di ba? Sabi niya ron sa 1 Corinthians 3:12-15. Kung nandiyan po ba? 1 Corinthians 3:12-15. Sabi niya, now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Okay, so naintindihan naman po natin, di ba? Kung yung ginawa natin para sa Panginoon ay para sa Kanya, makaka-receive tayo ng reward kung talagang mula ito sa puso. Pero kung ito ay mababurn, kung masusunog, he shall suffer loss. Pero ligtas siya. Okay? So, yun yung second point natin. Triumph in race. Ang ating ministry sa Panginoon. So sana tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon hanggang sa ating kamatayan. Dahil si Apostle Paul, hanggang sa dumating yung kanyang kamatayan, hindi siya tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa kanyang ministry. Okay? So, kanina, triumph in war, triumph in race, at ngayon naman ay triumph over death. Merong promise ako nakita dito. Death. I have kept the faith. Faith. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, yan ang makapagliligtas sa atin. Dahil sa kanyang ginawang, sa kanyang ibinigay na biyaya. Sabi ng Ephesians 2, chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith. Ano yung binigay? Grace. Ano yung grace? The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya ako nandito, simula October 29, 2000, na tinanggap ko ang Panginoon, hanggang sa araw na itong nakatayo ako dito. Bakit ako nakatayo ngayon dito? Dahil sa faith ko sa Panginoon. Yung binigay niyang grace sa akin. Yung death, burial, and resurrection. Amen. At hindi dahil sa aking sarili. Okay, wala akong magagawa sa aking sarili, kundi sa ginawa ng Panginoon sa akin. At yung ginawa niyang pagpapako sa krus, yung ginawa niyang yung siya'y namatay, inilibing at nabuhay, may mga nakasaksi niyan. Okay, kaya nananampalataya ako. Bakit? Dahil may mga nagpatotoo. Okay? So makikita natin dyan yung kanyang testimony. Ano yung testimony niya? Yung kanyang kamatayan, kanyang pagkalibing, at kanyang pagkabuhay pagkatapos ng 3 araw. So, yung death, kung gusto nyong makita yung mga verses, ayan po, Matthew 27:33-54, Mark 15:22-39, Luke 23:33
33 to 47, John 19, 17 to 24. Diyan yung makikita kung paano namatay ang ating Panginoon. Okay, sinulat yan sa mga verses na yan, sa mga chapters na yan. Diyan yung makikita. Yung burial, kanyang pagkalibing, Matthew 27:57 to 60. Mark 15:43 to 47. Luke 23:50 to 56. Yan naman yung pagkalibing ng ating Panginoon. Okay? Sa mga verses na yun at chapter, dyan sinulat ng mga apostle yung pagkalibing ng ating Panginoon. Pangatlo is resurrection. Nabuhay ang ating Panginoon. Di ba? Nabuhay siya mula sa mga patay. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Siyempre, kaya yun yung faith natin. Nabuhay ang Panginoon. Matthew 28:1 to 10. John 20:1 to 23. Mark 16:1 to 14. Luke 24:1 to 43. So yun yung testimony ng ating Panginoon. Siya ay tunay na Diyos. Dahil siya ay namatay, inilibing at nabuhay pagkatapos ng 3 araw. His testimony. Pangalawa, His return. Babalik ang Panginoon. At kaya ako dito dahil nananampalataya ako na babalik ang Panginoon isang araw. Okay? At meron pa rin yan nakasaksi. May mga nakakita pa rin yan nung panahon ng New Testament. So kanina His testimony, ngayon His return. Sabi dun sa Acts chapter 1 verse 8 to 11, but ye shall, yung start natin dun sa verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kaya biblical na pagka-receive natin ng banal na Espiritu, dapat maging witness tayo. Kasi ayan yung sinabi. Ayun pati ayun yung nakasulat dun sa likod natin. Andun yan. Verse 9. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So kung paano nila nakita ang Panginoon, sabi ng dalawa, angel, kung paano nila nakita ang Panginoon na umakyat sa langit, ganun din babalik ang Panginoon. Naghihintay po ba tayo doon? Hinihintay natin yan. At for sure, siguradong babalik ang Panginoon. Okay. Sabi niya sa Revelation 16:15, Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. So babalik ang Panginoon one day. At nararamdaman kong babalik talaga siya. Dahil unti-unti na napupulfill ang kanyang prophecy. Ang prophecy ng Bible. So hindi man ngayon, hindi man natin siya abutan, pero for sure, babalik ang Panginoon. Okay? So, yun yung message natin ngayong gabi, na 30 minutes lang. So, the triumphant life of a Christian. Triumph in war, I fought a good fight. Triumph in death, triumph in war. Triumph in race, I have finished my course, and triumph over death. Yung promised salvation. Faith natin sa Panginoon. So yun lamang po. Sana magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Last verse, 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gave us the victory. Amen. Yun lamang po. Salamat. Bakit ba ikaw may oras ka? Ano ako sinisensana? Okay, so as we pray mga kapatid, a great reminder for us. Kaya nga, di ba, bakit kuminsan tayo yung namumuhay na parang talunan sa mga discouragement at sa mga problema kung triumphant naman tayo sa harap ng Panginoon. So kaya sabi ni Apostle Pablo, there is no sickness, there is no death can be ever separate us from the love of God. So itong mga bagay na ating nararasan sa salibutan, wala lang po ito sa ginawa ng Panginoon sa atin. So may be reminded with this great message for tonight
na kung ilang taon man ang bilangin natin as we serve the Lord, and as His will upon our life be fulfilled, kung nandito pa tayo sa abroad, o kung uwi na tayo sa Pilipinas, it doesn't matter. We are doing it because already the Lord already promised victory and the Lord already promised triumph. So kahit kailan, hindi dapat maging talunan ng Kristiyano. Dahil ang Bible na nagsasabi, we are already triumphant. Okay? So always remember that. At maging proud tayo sa Panginoon. Sa ating sarili, sa Panginoon, it is because of that promises unto us. So kung ano man yung ating kahihinatnan, so somewhere along the way, we made like a sin or mistake, just bagon lang. Just rebound. Kasi we already had this promise to become triumphant, or we already this promise that we are victorious or triumphant in our life. Kaya, bawa si Brother Mark, si Brother Jed, hindi lang basta sa nananalaytay sa kanilang relasyon sa Panginoon yung pagiging panalo, kundi nasa apelido nila. Kaya wala kayong dapat ikatigil. Right? Kasi doble yung inyong makaharapin. Nasa apelido na yan eh. Tapos magiging talunan pa tayo. Okay, so, and I thank the Lord for everyone for being here. Thank you for coming. Kahit medyo na-late kayo ng punta, let's be faithful in gathering upon the Lord. Sabi nga ni Brother Nimrod, hindi natin alam na the Lord will come sooner. Nawa, hindi natin alam, tumating na ang Panginoon. Yeah, let's be faithful. If there's an opportunity to serve Him, if there's an opportunity na makapag-gather tayo to listen to the Word of God, kagaya bukas sa ating pong couples night, samantalahin natin. Because this church, we will do everything that we can to give to the people of God the best that we can, coming from the Word of God. We are asking, we are building relationship towards with other pastor, with other churches, para nung sa ganun, mahamon din tayo sa kanilang mga buhay at kung paano sila binless ng Panginoon sa kanilang pagpapatuloy. Yung speaker tomorrow is been in the ministry and he is married with his wife for 24 years, if I'm not mistaken. Kaya marami po tayong makukuha na aral bukas. So again, take note, it's not only for couples but for young professional as well. Kasi sinabi ko na dun sa speaker na meron tayong hinahanda rin dun sa mga mag-aasawa in the near future para ma-educate na tayo. Amen po ba? Amen. So let's gather together tomorrow. Siyempre, let's gather tomorrow as our church. Okay? And let's pray sa ating pong message. Pasalamat tayo sa Panginoon for giving wisdom kay Brother Neil. Let's have a moment of prayer. Father,